Okay, move naman tayo sa next naman si Brother Ben Vivo. Brother Ben Vivo? Yes, good evening. Well, Yes, good evening. may importante lang mo itatanong dito sa Gawa, chapter 13, verse 23 to 24. Saan ka ng lalaking ito nagmula si Jesus, ang tagapagligtas na ipinangako ng Diyos sa Israel? Bago siya dumating, nangaral si Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihan at talikuran ng kanilang mga kasalanan at magpabautismo. Ang tanong mo rito, bro? Ang tanong ko niyan, bago daw dumating si Jesus, ano ang ibig sabihin dumating? Dumating sa mundo o dumating na magkita sila magkikita-kita sila ni Juan? Ano yan? Bago daw dumating si Jesus, nagwali na si Juan daw sa sagdatawan sa Israel. Oh. Anong ibig sabihin kung bago dumating si Jesus, nagwali na si Juan? Oh. Itong bago dumating, yung hindi pa nagkita-kita sila si Juan. O syempre, nauna si Juan sa kanya. Si Juan tinutukoy sa Malakias 4:5. Basahin natin yung Malakias 4:5. Sabi dito, ngunit bago dumating ang kakilakilabot na araw ni Yahweh, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakasundo ang mga ama at mga anak. Kung hindi mapipilitan akong magtungo riyan at ganap na wasakin ang iyong bayan. Si Elias ang ipinangako maghahanda ng kanyang maghahanda sa daanan ni Kristo. Kaya nung si Kristo is paparating na, nagsabi naman si John the Baptist dyan sa John chapter 1 verse 30, sabi ni John the Baptist, he is the one I was talking about when I said, soon a man is coming who is far greater than I am, for he existed long before I did. So siya ang nauna talaga. Siya talaga ang nauna. Si Juan. Si Juan ang nauna. Ang gusto kong isipin na yung ang gap sa edad ni Juan at saka ni Jesus. 6 months. 6 months. 6 months. 6 months. Kasi nung nagpunta si Mama Mary doon sa Elizabeth, di ba, nag-6 months naman yon. At saka yung bisita nung angel, sinabi niya, walang imposible doon sa Panginoon dahil sa pinsan mong si Elizabeth ay nag-6 months na. Di ba sinabi sa angel? Bro, basahin mo Lucas chapter 1 verse 26 po. Okay, basahin natin yung Lucas chapter 1 verse 26. Ito, sabi dito. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret na isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalan Maria. So, 6 months, ika-6 na buwan. Letra for letra, 6 months po. Tama, no? Okay. Amen. Dito kasi, ang ibig ko sabihin, akala ko na bago dumating si Jesus, ay si Juan nag-preach the gospel na para sa mga bininyagan niyang tao tapos magsisisi sa kasalanan. Akala ko yung bago dumating si Jesus, ang isip ko na bago dumating sa mundo. Yan ang nasa isip ko. Hindi. Bago sila nagkikita-kita ni Juan siguro ganun. No? Nauna si Juan kasi siya yung maghahanda ng daanan. Oo. Okay, natindihan ko na. Ikala ko At brother, alalahanin po natin within yung niya after hindi naman po siya nangaral at nagmilagro hanggang 30 years old si Panginoong Yesus.
Opo, so during that time, nag-aano ni si San Juan kasi 6 months lang naman ang pagitan eh. Oo, So in other words, matagal na nangangaral si San Juan po. So yung time lang ni Jesus yun, 30 years, and then that's to be exact, nagpabautismo, and that's the beginning. Kaya nga from that baptism po, mayroon pa siyang, di ba, nag-fasting siya. After ng fasting ng 40 days po, dun pa lang siya nag-umpisa. So makikita mo talaga nauna po si San Juan. Yun lang po. Sige, naintindihan ko po. Sige, yun lang po. Marami po. Amen, opo. Okay, thank you, Brother Ben Vivo. Ayan, no? So dito naman ako ngayon kay Angelito Narbay. Angelito Narbay, good evening. Mayang gabi. Good evening sa lahat po ng mga nandito. Meron lang po akong tanong, Sir Jando. Yes. Okay, so kasi po na panood ko po yung mga video ninyo dito sa punto por punto po. At ang tanong ko po, ano po si Cardinal James Gibbon sa inyo? Cardinal? So, naniniwala po ba kayo ng mga sulat ni Cardinal James Gibbon po? Yes. Niniwala kami. Maliban na lang doon sa ginagamit ng mga SDA na di naman hanapan ng original copy. Wala namang maipakita. So, hindi po yun original? Hindi. Meron kasing ginagamit ng mga quotation sa mga SDA na kung hanapin po, na halimbawa yung September 23, 1893 Catholic National September 23, 1893. Walang ganun. Marami silang quotations na nakalagay sa kanilang mga aklat. Kung hanapan mo ng original, walang maipakita. Dahil may kadebate ako niyan, si Jimmy Rani, sabi niya, mga kaibigan, merong aklat si James Cardinal Gibbons, napakalaki, hindi ko lang dala ngayon kasi napakalaki. Yung sinasabi nila, kaya nga walang nakalagay na page eh. Dahil pamphlet lang yun. No, kung meron man pamphlet lang yun. Napakalaki daw, wala siyang dala. Nung hinapan ko siya ngayon, wala siyang may pakita. Sinabi ko yun sa rebuttal ko. Wala siyang may pakita dahil gawa-gawa lang nila yan. Anong sabi niya? Kung may pakita ko ngayon sa'yo, sige, labas mo. Sinadya ko yun. Bakit? May nabitawan siyang salita na hindi niya dala dahil sa sobrang laki. Pero nung nag-rebut ako, sabi niya, kung maiharap ko sa iyo ngayon, sige, labas mo. Walang nailabas si Jimmy Ranises. Bakit? Nagsinungaling kasi. Kapatid na Angelito? Yes po. Ano po itong nakasulat, sir, sa The Catholic Mirror official publication of Cardinal James Gibbon, September 23, 1893? Ayun. The Catholic Mirror. Yung Catholic Mirror pala yun. Catholic so, National. Ano po masatap nyo dito, sir? Ano? The Catholic Church, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. Wala bro. Nirebat yan ni Kaburnok. Kung i-search mo yan, meron akong episode dyan eh. Episode na kanyang ginamit yung Catholic National. Yung The Catholic Mirror. Wala sa original niya. Pinagpuputol-putol lang po yan. Actually, sa katunayan kapatid, wala ka may produce na original copy niyan. Totoo lang. Wala no? Aminin mo. Paano po, sir, paano po pag may video po na naka-record sa YouTube po? Hindi. Yung pag sinabing record sa YouTube, madali lang gawa ng yun. Yun talagang actual na na aklat. Aminin mo, wala kang kopya nun. Ang nasa video po ay isa pong cardinal, isa pong pari po. Yung actor? Yung nagsasabi po dito sa question and answer, kasi dinugtong-dugtong po nila ito, sir eh. Sa yung actor nga, di ba? Sir? Yung actor na ginamit ni Dizon, Brother Wendell? Yes. Actor yon, hindi yon cardinal. Nagbihis lang yon, damit ng cardinal. Oh, sige po. Oh.
Pero So, hindi paano yun, hindi po- yun totoo na obispo ha. Isang actor lang yon na pinakilala nila na bishop. So, isang deception yan. Inamin nga ni Dison yun, di ba? Na aktor yun. Yes po, alam ko po, sir. Oh. So, pero sa katunayan po, masasabi Ito niyo ba ay- yun? hindi, Ito, pakita ko lang ha. Pakita ko lang. Ito ba yun? Yan ba yun? Yan ba yung... yan ba yung video na yan? To be Yes, the apostle. No, it wasn't the apostle. Yun na video. no po, hindi po. Bible tells me and my friend Lalabas yan, yung actor. plain as the nose on your face. When I go through Christ, it's going to come, and his Catholic Church. Listen to this. These are Yan. Yung lumabas. Yan yun. Yun, nagpakilala at ipinakilala yan ng mga Seventh-day Adventist na si Ayan. Vincent Morton ay obispo ng Katoliko. Oh, Vincent Morton, actor, Los Comedian. Angeles, dressed in Comedian the po yan. robes of a bishop of the Roman Catholic Church. Actor. Hindi ba comedy actor? Comedian actor. Oh. Okay po. Wag po Yan tayo ba, yan masyado ba? magano, Brad. Yan ba yung video sinasabi mo na nasa YouTube? Yes po. At ang Sabi ko na nga ba yan actor. Yes sir, ang gusto ko pong itanong sir, hindi yung actor po. Ang gusto ko pong itanong yung binasa niya po tungkol sa issue sa mga sulat po ng mga cardinals po. Ang sabi pa nga niya doon sa kanyang video po ng actor na yan po ay meron po diyang question and answer portion dyan sa libro ng Roman Catholicism of Catholic Doctrine po, 1957 page 50. Nagsasabi po dyan ang question, which is the Sabbath day? The answer is Saturday is the Sabbath day. Next question naman po dyan, why do we observe Sunday instead of Saturday? Alam mo yan. Yung ginamit na yan. Convert Catechism of Christian Doctrine ni Peter German. Alam mo yan? Yan po ang binasa niya po. Pero alam mo ba yan? Nung talaga nakasulat yan, alam mo? O hindi Yes mo po. alam? Ano nakasulat dyan? Ano ang sentido na sinasabi sa page 50? Ano? Gagaya na sinabi ko po ay nakasulat po dyan ang question and answer po. Ano nga ang sentido nung sinasabi sa Peter German Convert Catechism of Catholic Doctrine? Ang center po dito sa pagkakaintindi ko po ay tungkol po sa Sabbath, the changing of the Sabbath to Sunday. Yun ang pagkaunawa mo. Etong part na to, binasa mo to? Saan po? Ba't hindi ito isinali sa mga quotation ng SDA? By what? Substituted Sunday for Saturday. Okay po. Wala po ako tutol dyan because libro nyo po yan. Ang tanong ko lang po dyan sa... Hindi. Naunawaan mo ba itong linyang ito na hindi isinali sa quotation ng ginagamit ng SDA? Naunawaan ko po kasi hindi... ano ibig sabihin yan? Okay. Ito po sir ito po ay sinali po, hindi po ito isinali kasi po hindi naman po ito talagang supported sa Bible. Bakit? Kung mabasa kung supported sa Bible yan. Saan mababasa sir sa Bible, sa Old Testament and sa New Testament na si Jesus sinabi dyan na gawing pakabanal ang Sunday? Hindi. Diyan ka nawala. Ito babasahin ko ha. Babasahin ko ha. Ito babasahin ko. By what authority did the church substitute Sunday for Saturday? Answer. The church substituted Sunday for Saturday. Ito yung bigyan din dito. By the plenitude of that divine power
which Jesus Christ bestowed upon her. So, kaya pala may substitution na ginawa dahil sa divine power na ibinigay ni Kristo sa kanya. Biblical ba yan? Biblical yan. Babasahin ko ha. Mateo 18:18. Ito, sabi sa Mateo. Ito. Ayan. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot ninyo, gaya ng substitution from Saturday to Sunday, at ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Yang authority na yan, unang binigay kay Apostol Pedro, Matthew chapter 16 verse 19. Sabi niya, I will give you the keys, authority of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will have already been bound in heaven, and whatever you loose on earth will have already been loosed in heaven. Yung authority na yan, na nabigay kay Apostol Pedro, nabigay sa mga obispo, anuman, pag sinabing anuman, hindi mo na yan pwedeng letra por letrahin anuman, gaya ng sign of the cross, Sunday, Christmas, araw ng mga patay, Holy Week, Rosary, imahe ng mga santo, anuman. Sir. Yes. Excuse me po. Go ahead. Okay, thank you po, sir. Nire-respeto ko po kung ano po yung sagutin nyo. Ito po ang tanong ko, sir. Saan po sa binasa yung talata na nawala at binago ni Kristo yung Sabat? Na kung saan yung ikapitong araw? Wala akong sinabing ganyan. Walang sinabi doon sa Convert Catechism of Catholic Doctrine na may binago na araw si Kristo. Ang sinasabi doon, ang iglesia ay may divine power bestowed by Jesus Christ, kaya ginawa nila ang substitution na yon. Alam mo kung bakit? Kasi yung 7th day Sabbath hindi fit sa Christian yon. Bakit? Sir Jando po, kaya nga po hinahanap ko po yung sinabi ni Kristo na binago niya po yung kautusan. Kasi malinaw naman po na nasa kaapat na utos ng utos kung saan winala ng pagbabago ng kautusan ng hinahanap mo? Yes po. Okay, babasahin ko Hebreo 7:11 hanggang 12. Huwag ka na magreklamo ha. Hebreo 7:11. Hindi ako nagreklamo, sir. Nagtatanong. Ayun nga, babasa ko. Sabi ko, huwag ka na magreklamo. Kasi pag nagbasa ko talata, rireklamo ka. Ito, 7:11 hanggang 12. Sabi dito ganito. Alam natin na ang kautosang ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo ay batay sa pagkapari na nanggaling sa lahi ni Levi. Kung makakamtan sa pamamagitan ng mga ginagawa ng mga paring ito ang pagiging matuwid, hindi na sana kakailanganin pa ang ibang pari na katulad ng pagkapari ni Melchizedek na iba sa pagkapari ni Aaron. At kung papalitan ang pagkapari, kailangan ding palitan ang kautusan. Ngayon tanong, napalitan ba ang pagkapari? Tuloy. Sa 13. Ang ating Panginoong Hesus na siyang tinutukoy na ipinalit sa mga pari ay kabilang sa ibang lahi. Ay pinalitan na pala ni Kristo ang unang pari. Ano nga pag may pagpapalit na mangyari? Kung papalitan ng pagkapari, kailangan ding palitan ng kautusan. Sang-ayon ka ba dyan o tutol ka? Sang-ayon po ako, sir. Ayun, thank you. Sang-ayon ka naman pala eh. Sang-ayon ako dyan po, sir, kasi yan ang sabi ng Bible. Pero hindi po ako ayon sa pagkaunawa niyo po kasi nag-aaral po ako na, okay po, sir ha. Nag-aaral po ako ng contextual sa Bible. Nag-aaral po ako ng context. Kung ano ang setting, ano pong nangyayari, sino pong pinagsasabihan dyan, anong klaseng mga tao po yan. Oh yes, so, sige. Nagrespeto po ako kung anong sagot ninyo. Magtanong lang po ako ito. Yes, go ahead. Sir,
Kasi wala kang mabasa na mismo si Kristo ay nagsabi na binago niya ang kautusan, kasi mababasa mo naman. Ay hindi, sa Biblia, bro. Mababasa ko sa Biblia. Mali ka. 5, Sige. 19, hindi papalitan ang kautusan. Hindi Ngayon, babaguhin ni susubukin ko yung sinasabi mo ngayon na Mateo 5:17. Payag ka ikaw, subukin ko dyan. Kung tama ba unawa mo? Subukin po. Sige po. Payag ka? Sige. Ano pong sige. Subukin ko yung nalalaman mo sa konteksto. 5:17 ni Mateo, sabi ni Kristo, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga yun, kundi upang tuparin. Tanong ko sa iyo, alin ang kautusang tinutukoy ni Kristo na kanyang tutuparin? Hello po. Sige, tagutin mo yung tanong ko. Subukin ko yung nalalaman mong sabi mo, nag-aaral ka ng contextual. Subukin ko yan ngayon. Sabi ni Kristo dito, huwag ninyong akalain na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga yun, kundi upang tuparin. Tanong, anong kautusan ang tinutukoy ni Kristo na kanyang kailangan tuparin? Yun pong mission niya po na siya ay magpakamatay. Ang kautusan po na tinutukoy dyan, sir, ay yung mga kautusan na yung mga ceremonial laws. Ceremonial laws ang tinutukoy niya dito ang kautusan kanya tutuparin. Okay. At dahil ceremonial laws, so tanggap mo hindi yan ang 10 Commandments. Kasama po ang 10 Commandments, sir. Okay, salamat. Sinabi mong kasama. Babasahin ko naman ngayon ito sinasabi ngayon sa Efeso 2:15. Sabi sa Efeso 2:14 tayo magsimula. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga Hintil. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusan kasama ang mga utos at mga alintuntunin nito upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Tanggap mo ba ito? Tanggap po. Yes naman po. Ngayon, tanong, ano ngayon ang kautusang giniba niya dyan? Yung ceremonial po. Yan nga po ang ibig sabihin po ng pinako ni Kristo sa cross po. Okay, ceremonial law. Okay, ceremonial law. Yung 7th-day Sabbath, hindi ba kasali rito? Hindi po yan ceremonial law po kasi ang akin pong pagkaunawa sa ikapitong araw ng isang linggo po ay ang Sabado po ay iba. Ang ceremonial laws po ayon sa Biblia, yung mga kung sa Bisaya pa paghalad-halad ng mga tao, yung pag-aalay nila po ng mga every feast. So, alam po natin yan na sila po ay nagkakaroon ng pag-aalay sa bawat festa. Salamat. Susundan naman kita ngayon dahil commandments na pinako sa cross. Tinatanggap ko, ngayon, sinabi mo yan ngayon, tinatanggap ko na ceremonial law. Sundan ko naman ang another naman na talata. Dahil ceremonial law pala ang tinanggal niya, sabi mo, ayon dito sa Levitico 11:7 hanggang 8. And the pig may not be eaten, for though it has split hooves, it does not chew the cud. You may not eat the meat of these animals or touch their carcass, their dead bodies. They are ceremonially unclean for you. Tanggap mo ba na isa sa ceremonial law yung Levitico 11:7 hanggang 8? Hindi ko po nabasa sa aking Bible na sinasabi. Hindi ko tinatanong kung nabasa mo ba sa Bible mo yan. Tanong ko sa iyo, tanggap mo ba? Kasi po dinagdagan lang po yan, sir. Tanggap mo ba na sabi diyan, they are ceremonially unclean for you? Hindi ko po tanggap yan, sir, kasi sabi ng Panginoon ang marumi ay hindi kailanman. Kasi ito po sir ha. Ako po kasi bilang isang taong nag-aaral po sa salita ng Diyos, sir. Kahit
kahit nga po sasabihin ng iba na ito ang tama, pag-aaralan ko po yan ng pag-aaralan, sir, kung totoo po ba. Respetuhin ko po yung sasabihin niya. Pero po, hindi ko po maaaring magiging oo lang ng oo po kung meron po akong pinagbabasihan ng aking pangunawa po. Kasi, ito po, sir, sa aking pagbasa ng Leviticus, hindi ko po nabasa na merong seremonyal sabi ng Panginoon. Siya mismo ang nag-utos na ito ang dapat at hindi dapat kainin. Okay? Okay. So, tanungin kita. Nyo po, basahin nyo. Sige po. May lilinawin lang ako, kapatid. Isa ka bang kaanib sa Seventh-day Adventist Church? Sir, yes, sir. Okay. Thank you at inamin mo na ikaw ay. Gusto ko lang kasi mag-ibigay nino kasi hindi lang kasi Seventh-day Adventist Church ang nagtuturo about Seventh-day Sabbath. So may lilinawin naman ako sa iyo. Maganda to, naging talakayan ng gabi natin ito. Okay no, so may babasahin ako dito galing sa aklat ni Mark Finley. Kilala mo si Mark Finley? Yes po. Ayan, okay. Sabi ni Mark Finley sa kanyang aklat na Almost Forgotten Day, sa page 18, sabi niya, ganito. Sabi niya, John suggests that there was a special day the disciples worship on during the first century. It was called the Lord's Day. Tama ba? Hindi ko pa po nabasa ang page na yan po. Hindi mo nabasa, pero tama ba ang sinasabi na ang mga Kristiyano sa first century, ang kanilang special na araw sa pagsamba ay tinatawag na Lord's Day? Tanggap mo ba yan o hindi? I-check ko po, pero sa binasa niyo po ngayon, sagutin ko ayon sa na present niyo po sa sulat. Naniniwala po ako kung totoo man yan na sulat ni Pastor Mark Finley po na yan ang sulat niya. Naniniwala po ako na ang Lord's Day ay hindi po Sabbath Day. Iba ang Lord's Day at Sabbath Day po ayon sa Biblia po. Wow, thank you. Thank you. Ayan ang gusto ko sa'yo. Iba ang Lord's Day sa Revelation 1:10 sa Sabbath. Gusto ko yan. Proven talaga yan. Sabi nga ni Bishop Ignatius of Antioch sa kanyang sulat sa Smyrna, sabi niya, Christians have no longer observing the Sabbath but living in the accordance of the Lord's Day. So tama ka, dalawa yan. Please sir, sa Jando, explain nyo po sa akin sa Greek yung present nyo po na sabi ni Mark Finley po na sabi ni Kristo, magbigay po kayo ng support na talata na sinabi ni Kristo na ang Lord's Day ay Sabbath Day. Hindi, wala. Actually, ang SDA yung gumawa niyan, bro. Bro, ang SDA yung gumawa niyan. Sige po. Wag mong ibintang sa akin dahil ang SDA yung gumawa niyan. Si Blanco, yung gumawa ng SDA Bible na The Clear Word. Wag mo ibintang sa akin na ako ang hanapan ng ebidensya. Si Blanco ang gumawa niyan, minaniobra niya yung Biblia. Pakita ko sa iyo binani. Ako sabi sir na nagbintang po ako sa inyo sir. Kayo Hindi. lang po kasi ako yung tinatanong mo eh. Di mo dapat itanong sa akin yan dahil ang gumawa ng bagay na yan ay si Blanco. Sabi ni Blanco sa ito. Pakita ko sa iyo, ayan. The Clear Word ni Jack J. Blanco. Kahit i-search mo si Jack J. Blanco, Seventh-day Adventist Evangelist ito. Sa Revelation chapter 1 verse 10, kung saan Lord's Day ang nakalagay, supposedly Lord's Day, ang ginawa niya, on the Sabbath of the Lord, I went to the island's rocky shore to worship. Yan ha? So, yan. Actually, sumang-ayon ako sa tindig mo na iba ang Lord's Day, iba ang Sabbath. Pero ang ginawa ng SDA Evangelist na si Jack Blanco, ang Lord's Day sa Revelation chapter 1 verse 10, pinalitan niya ng Sabbath para ipalitaw na Sabbath yan. Kasi kapag SDA na nagsabi ng term Sabbath, it is referring to Saturday. Para ma-refer to Saturday, ang Revelation chapter 1 verse 10, ginawa niyang Sabbath instead of Lord's Day. At sang-ayon ako dun sa stand mo na iba ang Lord's Day, iba ang Sabbath Day. Ano nga yung problema mo doon? Sumangayon naman ako sa stand mo.
Tama Yes, yun sir. kasi ang Lord's Day, Domingo yun. Ngayon ka Domingo ang Lord's Day? Yes, hello, sir. Sa ngayon ka ba na Domingo ang Lord's Day? Hindi ko po masasabi ngayon, sir, kung sasangayunan ko po yan o hindi. Ang ako na sige. po kasi tanong, sir, ganito. Kukuha mo na ako ng referensya. Para kukuha mo na ako ng referensya, bro. Wait lang. Kukuha mo na ako ng referensya para may meron akong maipabaon sa iyo bago ka matulog mamayang gabi. Ito. The World Book Encyclopedia sa article SO to SU page 423. Sunday is the first day of the week among Christian peoples. It is the day set aside for rest and for worship of God. The French call Sunday Dimanche. The Spanish call it Domingo. And the Italians call it Domenica. These three names all come from the Latin words Dies Dominica, which means the Lord's Day. Dagdagan ko pa ng isa. The Encyclopedia Americana, volume 26, page 21. In the early church, the term that gradually gained widest acceptance was the Lord's Day, an expression used in the New Testament, Revelation chapter 1, verse 10. Its Latin form, Dies Dominica, survives in modern French, Dimanche, Spanish, Domingo, and Italian, Domenica. Yan na, Domingo siya. Oh. And then sa Bibliang Kastila, kasi Spanish daw nun is Domingo, silipin naman natin yung Bibliang Kastila, sa Revelation chapter 1 verse 10 sa Biblia na Tradusyon en Lengguahe Aktual, ganito ang ating mabasa sa Apokalipsis 1:10. Pero on Domingo, pwede bajo el poder del Espiritu Santo. So maliwanag na sinasabi na encyclopedia at ng Biblia na ang Lord's Day is Domingo. Sabi ni Pastor Mark Finley, John suggests that there was a special day the disciples worship on during the first century. It was called the Lord's Day. Sir, thank you, sir. Thank you. I appreciate of what you are doing now. Thank you so much. But ang akon nga gusto, sir, ang akon gid nga gusto, ang gusto ko pong sanang sagutin nyo po kung meron po kayong mabasa sa Biblia. Wala po akong pakialam ng mga Adventist na writers na yan kung mali naman ang kanilang tindig doon sa pinaniniwalaan ko pong nasa Biblia po. Ang tanong ko po sa inyo kasi, sir, wag nyo po akong basahan ng encyclopedia, basahan nyo po ako ng Biblia. Teka, bro, ba't mo kinokontrol yung pagbabasa ko? Sorry po. Okay. So, ang akin lang pong gusto kasi, sir, na kung gusto nyo na ipaliwanag yung yung katotohanan po, sana po ay mapagbigyan nyo po ako na basahin nyo po sa Biblia na ang Sabat, kung saan ang Sabado, ang kapitong araw sa lima, naging Sunday na po ang first day of the week. Ayon sa Okay, Brother Wendell. Mabuti siguro na i-schedule natin ito. Yes. Talakayan. Schedule talakayan natin, bro. Bro, Angelito Narbay, meron ka bang Facebook, bro? Yes, Sir Jando. Yes po. Pwede ko para ma-contact kita for a day of talakayan, a night of talakayan. Ano nyo gusto sa punto por punto nyo? Gusto talakayan? Yes po. Anywhere po. Okay lang po ako, sir. Pag sa punto por punto kami makipagtalakayan, bro, maraming manonood sa'yo. Aabangan ng karamihan yan. Okay, so kukunin ko muna yung mo, bro, kung okay lang sa'yo, yung Facebook mo, para kontakin kita for schedule sa talakayan. Baka wala ka bukas eh. So, pwede ko ba malaman ng Facebook name mo para doon kita kontakin? Yan po, Angelito Narbay po. Baka available siya bukas, Brad Jando. Siya ipabigyan natin. Bukas, Sabado. Bukas? Merong bukas, bro. Si Brother John Ray. Okay. Si Brother John Ray, kalaban niya, pastor, at ang topic nila is patutunayan daw ng pastor na ang Trinity ay sa demonyo. Ang Doctrine Trinity ay sa demonyo. Sa Sunday. Sunday, late ako niyan makapasok kasi may online mass pa, tapos may hapunan pa, makapasok ko niya mga alas 9 na. So,
Ano po ang gagawin po, sir, sa talakayan po sa mga... Ganito lang, 5 minutes na banatan. Papahayag ka ng 5 minutes, tapos tatanungin ka 5 minutes, tapos magre-rebut yung side namin 5 minutes, tapos tatanungin mo naman ng 5 minutes, tapos papahayag ka naman ng 5 minutes, tapos tatanungin ka naman ng 5 minutes, ganun. Okay sa'yo, 5 minutes banatan. Yes. Sa Lunes na lang. Lunes ng gabi? Opo. Lunes ng gabi. Payag ka doon, Brother Angelito, Monday night? Anong oras po dito sa Pilipinas? Alas 8 ng gabi. Alas 8 ng gabi. Monday night, payag ka? Wala po kayong ibang schedule na nasa alas 7 Wala. Actually, Monday night, wala kaming live. Day off kami ng Monday night. Pero kung papayag ka, Monday night talakayan, ikaw lang yung aming priority. So, kung Monday night, okay lang po mag-request, Sir Jando, na alas 7 po. Alas 7 po. Alas 7. Hanggang alas 10 kami. Okay sa'yo? Alas 10 ng gabi po. Hanggang alas 10 ng gabi. 7 to 10. Payag ka? Sige po. Sige, okay, no? So, nag-friend request na ako sa ikaw tong yung naka-Amerika na sa parang pathway. Yes po. Okay, nag-friend request na ako sa iyo, accept mo na lang para kasi naka-private yung account ko, hindi mo kumano pag hindi ka nag-accept. Okay, thank you Brother Angelito. Alas 10 na po ng gabi, nakalimutan ko, alas 10 na po ng gabi. Pasensya na po sa mga hindi nakapagtanong, Ronila Reyes at saka Sister Ayon. Dahil pinariote ko po yung ating bisita. Minsan ito makapasok, bibigyan na lang natin. Okay, Monday night, talakayan, no? So, abangan nyo po yan. Ano pong tema, sir? Ang topic po natin, sir. Anong gusto mong, nasa iyo ang pagpapasya, anong gusto mong talakayin, Gusto ko po, ito pong proposal ko, kung okay po sa inyo, sir. Okay, kung okay po sa inyo itong proposal ko, sir. Patutunayan ko po na Sabado, ang ikapitong araw ng isang linggo, or Saturday, the 7th day of the week, and ini siya para sa tanan nga para sa tawo. Teka. Referensa. Wala kaming total bro na ang 7th day of the week Saturday. So ano ba talaga ang specific main issue mo kung bakit mo napili yan? Anong main issue dyan? Patutunayan mo na ang Saturday ay Sabat ng mga Christian? Sabat. Ang Saturday is Sabat para sa tao, sir. Hindi. Sabat para sa tao? Saturday dapat specific Christian. Bro, wag mong sabihin na Sabat para sa tao. Kasi mga Israelita, tao yun eh. Dapat specific mo Christian kasi Christian ka, Christian tayo. Christian ako, hindi naman tayo Israelita dito. So pag sinabi tao, idadami mo yung Israelita. Specific tayo sa Christian. Kapatid, kung hindi mo alam, dati rin akong 7th Day Adventist Evangelist at dinibati ko yan si Wendell nung ako SDA pa. Kaya alam ko kung ba't mo ilalagay yung terminong tao. Alam ko ang reason behind bakit tao ilalagay mo. Kaya payo ko lang, wag mo ilagay yung terminong tao. So ano pong gusto niyo, sir? Christian dapat. So kasi nakikita ko po kapag Christian po, sir, hindi po siya specific, sir eh. Hindi specific siya kasi Christian ka, Christian ako. Specific siya, bro. Christian ka, Christian ako. Hindi natin idamay yung Israelita. Sir, Judaism sila eh. Sir, naniniwala po ako, sir, na ang Sabat ay hindi lang para sa Christian lamang dito sa atin, kundi para sa lahat po. Ay, bro. Mapa-Christian ka man o hindi. Wala kaming total, bro. Wala kaming total na ang Saturday, Sabat sa Israelita, wala kaming total doon. Dahil kami, wala kaming total doon. Ang mga Katoliko, wala kaming total doon. Dahil biblical naman talaga yon. Pero dito tayo sa makakatutol kami. Patunayan mo na ang Saturday ay Sabat sa mga Christian. Tututulan namin yan. Pag sinabi mong lahat tao, damay Israelita, walang debate kasi
tayo ang magtindig, siya ang magtanong na ang Sunday ay araw na pahinga ng mga Kristiyano. Payag ka doon, brother. Kami mapapatunay that Sunday is the Sabbath for Christian. Sir, ganito po. Ano? Kung kayo po ang magpapatunay na Sunday is the Sabbath day for Christians, tama po ba? Oo. Sabbath day for Christians. So, ako po yung magtatanong. Ako po yung negative. Tama po ba, sir? Yes, negative ka. So, marami po kasing Sabbath, sir, na sabi sa Biblia po. Sunday, po sa Sunday lang, Sunday. Specifically Sunday. Wag mong idamay yung yung monthly Sabbath at yearly Sabbath. Wag mo idamay 'yon. Ito tayo sa Sunday. Sige po, sir. I-chat ko na lang po sa inyo. Mag-chat na lang po. Siguro mag-message ko po ako sa inyo, sir, kung ano po yung specific na topic po na gusto niyong tindigan po at ako po yung magtatanong, sir. Wala pa akong problema. Sige, na lang. I-chat mo sa akin. Huwag mong patagalan, bro, kasi i-advertise ko pa yan. Monday night. Dapat ka na sa akin para bukas ng gabi mailabas ko na yung topic mo para yung mga tao alam na nila na may schedule ka at yan ang topic mo. Hindi ako sa iyo, 1,000 manunood sa iyo. 1,000 to 6,000. Yan. Kapatid, okay ka doon? Huwag mong patagalan, ha? Sige, sir. I-message ko lang po kayo, Sir Jando. Tapos, siguro, kung pwede po, babasahin ko po yung proposal po ninyo rin po na tungkol po sa Sunday po. At bigay po ako ng response po kung ano po yung i-response ko po sa inyo. Kasi maggabi na po ngayon, sir. Ano na po sila? Yung Lagpas na nga kami. Sorry po. Sige bro. Mag-contact na lang tayo, bro. Para magka-finalize tayo. Para may-announce ko na ng maaga. Okay, thank you, Brother Angelito. Taga saan ka, bro? Dito po ako ngayon sa Bacolod, sir, pero taga-Oriental po ako sa Valle Hermoso po. Okay. Thank you, Brother Angelito. Maraming salamat sa iyo at abangan namin ang muling pagbabalik mo. Okay, at invited ka po lagi kung gusto mo. Ang aming programa is Tuesday hanggang Sunday. Monday night, day off kami, pero ngayong Monday, ikaw focus namin. So, pwede ka babalik para gabi-gabi ka magipagsubukan. Okay po yun. Okay po yun. Okay? Thank you. At maraming salamat po sa inyo, Ate Ayon. Pasensya na po, Ate Ayon, na dahil wala tayong oras eh. At saka, Brother Ate Ronila Reyes, pasensya na po at kailangan na po natin magtapos. Brother Wendell, huling mensahe mo, Brother Wendell. Okay, maraming salamat sa lahat ng mga kapatid nating sumusubaybay sa punto por punto, katoliko man at hindi katoliko, yun kay Sin Anselm of Canterbury, Fides Quarens Intellectum, na ang ating pananampalataya dapat makarating sa tamang pag-unawa. Maraming salamat po. Okay, thank you po. At ito na po tayo sa ating closing prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.